5 sangkot umano sa kalakaran ng shabu ang inaresto sa raid sa Marikina. Sa Laguna naman, patay sa engkwentro ang isa ring tulak umano ng droga. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Sa Laguna, nauwi sa barila ng buy-bust operation ng pulisya laban sa tulak umano ng shabu na si Erwin Bato. Napatay sa engkwentro ang sospek. Ayon sa pulisya, nang malaman ng sospek ng mga pulis ang katransaksyon niya, nanlaban daw ito. Nangyari ang engkwentro sa bahay ng sospek na malapit sa isang paaralan. Nakuha sa sospek ang isang baril at drogang may street value na 25,000 pesos. Sa raid sa isang bahay sa barangay ng Marikina City, inaresto ng mga otoridad ang 5 individual na naaktuhan umanong gumagamit ng iligal na droga. Inaresto sina Vanji Valdez, Jerry Perez, Mary Jane Osorio, Cristina Belaj at Ariel Rodan. Ayon sa pulisya, kilala raw ang mga ito na mga tulak ng shabu. Tinangkapang pigilan ng mga kaanak ni Valdez ang pag-aresto sa kanya. Dahil dito, inaresto at inireklamo na rin ng pulisya ang 3 kaanak ni Valdez para sa pananakit umano sa mga pulis. Nagkaayos naman ng mga pulis at ang mga kaanak ni Valdez kinalaunan. Hindi nagbigay ng pahayag ang 5 sospek. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, inaresto sa buy-bust operation ang isang dating empleyado ng korte. Nakuha kay MacNeil Kagawan ang isang pakete ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Itinanggi ng sospek na kanya ang mga nakuha. Isa sa mahaligin ng kampanya ni President-elect Rodrigo Duterte ang paglaban sa iligal na droga. Ayon kay Kabataan Party List Representative Terry Ridon, nakasama sa mga kongresistang nakipagpulong kay Duterte nitong Martes. Nagbanggit daw ang susunod na Pangulo na 35 opisyal ng local government at matataas na opisyal ng PNP na sangkot umano sa iligal na droga. Gayunman, hindi na nagbanggit ng pangalan si Ridon. Si Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa na napili ni Duterte na maging PNP Chief, tiniyak na sa loob ng 6 na buwan mababawasan ang paglaganap ng droga. Hindi rin daw siya natitinag sa impormasyong may patong daw sa ulo niya at ng President-elect. Mula nga raw sa paunang 10 milyong piso, itinaas na sa 50 milyong piso ang iniaalok na pabuya para sa pagpapatumba sa kanya at kay Duterte. Wala namang binanggit si De La Rosa kung sino ang nasa likod ng naturang banta sa kanilang buhay. Yung mga addict yan, mga biktima lang naman yan. Kaya sana magbago na sila. Sa poser naman, malaking tsansan yung mamamatay kayo pag hindi nyo ihinto yung kakapos ninyo. Sa drug lord talaga, prangkahan na tayo. Sigurado, lalo na ngayon, pinupatungan nyo kami ng ulo namin. So, sino lang sa atin ang mauna? Unahan na lang tayo. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.